Right. So, magandang hapon mga kapamilya at si Lyndon Abali po ito para sa TFC News Live dito sa may King Khalid International Airport kung saan nandito ang mga kababayan natin. Sa 353 ang katayang uuwi ngayong araw. Ito ay parte pa rin ng mass repatriation na ginagawa ng ating embahada dito sa Riyadh. At of course, pakikipagtulungan ng Saudi government at ng DFA, RATF and ibang sangay ng gobyerno na nakikipagtulungan dito. Ngayon, nasa pura natin, nakikita natin itong ibang mga kababayan. Pasalukuyang binibigay sa kanila yung kanilang mga tickets at ang iba sa kanila ay sa loob na nakapasok na. And maya maya ay kapanayamin natin or kausapin natin sa Ambassador Ednan Alonto at ang ibang taga-imbahada para hingian natin ng statement regarding sa mass repatriation na ito. Ayan. Kung makikita ninyo ay hawak na nga nila ang mga ticket nila. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ngayon nandito sila sa labas. Medyo mainit na lang ngayon dito. Ayan. So, sila yung mga nakakasama mamaya. Ayan. So, excuse me po from TFC News po. Kumusta naman? Mabuti naman. Ano yung hawak niya ngayon? Yung ticket namin galing sa Polo. Oo. Ilang buwan o ilang taon kang nag-antay na makauwi? 4 months. 4 months. Sa 4 months na yun, anong sitwasyon na nasa nangalaga kayo ng amo ninyo or nasa Naman sa sitwasyon namin. Okay naman sa bahay namin kaso nga wala kaming trabaho yung 2 months. oo. So, kumusta yung naging proseso ng repatriation? Sa repatriation naman okay naman siya kasi after 2 months na nag-apply ako, at least ngayon dumating na yung time na Oo. So 2 months lang nakakuha ka na agad ng ano. So yung ano yung proseso na ginawa nyo? Ano yung pamamaraan ng pag-apply niyo dun sa repatriation? nag-fill up ako dun sa nakita ko sa Facebook sa RYPA. Oo. And then after 2 months yun na nga basta yung may nag-inform sa akin na nasa listahan. Oo. So anong masasabi mo dun para sa ko lang ha? Anong masasabi mo dun sa polo natin sa embahada? Maraming salamat po sa pulot at sa embahada kasi nabigyan ako ng pagkakataon na umuwi at libre yung ticket namin. So anong mga plano mo right after pag nakauwi ka na sa Pilipinas? Siguro sa una magpapahinga muna at saka pagdating sa bahay, pagkatapos ng quarantine sa Manila, pagdating sa bahay namin magka-quarantine din ako kahit maybe 10 days. Oo. So may plano pa bang babalik sa Saudi? Siguro hindi na. Mag-iisip na lang ng kabahayan sa Pilipinas kahit pakunti-kunti. So kumusta naman yung benefits mo, lahat ng mga sahod ninyo? Ano nyo naman? Sa akin lang yung benefits namin binigay. Kaya okay lang basta makauwi lang. Makauwi na kayo. So ano nga pala pangalan mo? Alexis Canoy Saan ka sa Pinas? sa Davao. Davao ka. Pareho pa Davao. Oh, thank you sir. Okay, welcome. And so mga kapamilya, nakausap natin ng isa sa mga naka-avail ng mass repatriation, si kabayan mula sa Davao City. And yun nga, sabi niya 2 buwan yung inantay niya. So depende nga sa pagproseso nung pag-apply. So tulad sa kanya, nag-apply lang siya dun sa link na pinahagi ng Polo at ng Philippine Embassy natin para mag-sign up tayo. And ikot lang ako konti dun sa mga iba pang kababayan natin. Ayan, sa mga kapamilya, bantay na lang sila na napasok. So medyo marami-rami din kasi nga
tulad ng aking nabanggit kanina, nasa 353 po sila ang tinatayang makakawi ngayon ng araw. Sagot lang. Mamaya kausapin natin si Ambassador Ednan Alonto para hingian natin ng karagdagang impormasyon para sa repatriation na ito at kung may aasahan pa ba at may mga susunod pa bang mass repatriation gagawin ng ating embahada. So mamaya itong mga kabayan natin na nandito ay aalis ng 9 o'clock ng gabi mula ng PR655 Riyadh, Manila at asahan na bukas o susunod na bukas 12:30 ng tanghali ay makarating na sila sa Pilipinas via Philippine Airlines A330. So 4655 yung ano nila mga kapatid o mga kapamilya at na tayo mamaya ng makakausap kasi sa ngayon marami na sila dito nag-aantay. Nag-distribute na yung mga tickets nila, ang iba hawak-hawak na nila yung mga tickets and antay na lang yung nakapasok sila sa loob at nakapila na doon sa second counter. So ganap tayo ng makakausap maya medyo ano lang tayo no, malayo tayo sa ating mga kababawan, tayo masyadong lumalapit. And mamaya hanapin din natin yung si kabayan, yung mag-inang sa loob ng 3 taon ay undocumented sila at sa wakas nakaka-uwi na rin kasama ang kanyang anak. So, yun. Kitang-kita naman mga kapamilya yung mga expression nila. Yung iba medyo excited na. Yung iba naman ay siguro malalim pang iniisip kasi pala. Hey, good afternoon po from TFC News po. Sa TFC News po ako. So, pangalan niyo po? Ay, sir, good afternoon po. From TFC News po, kung saan naman yung proseso ng repatriation ninyo? Right now, okay naman sir, wala namang problema. Mainit lang sa ngayon. Oo. Dapat pasok na kami kasi kanina pa kami dito. Anong oras ba kayong dumating dito? 10:30. 10:30 pa kayo dito sa labas? Okay. So, kumusta naman yung overall na proseso? Ano yung naging proseso ninyo? Madali talaga. Ang laking tulong ng Philippine Embassy sa amin. Oo. Bala. Yung mic. Tulong naman sir, wala namang problema. Oo. So, ilang taon ka o ilang buwan ka nag-antay sa repatriation na ito? Mag-aapat. 4 na Buwan. 4 na buwan. Pero bago ka nag-apply, ng 4 na buwan na yun, ano ba, nasa company ka pa, may trabaho ka pa, o wala ka ng trabaho? Hintay na talaga kami sir. Anong nangyari? Bakit ka hindi na nagtatrabaho? Kasi about sa COVID, mahina na ang kuha namin. Kaya nag-decide na rin akong umuwi. Tapos magpi-finish contract na rin kami. Oo. So, dahil sa COVID, naapektuhan yung operation ng company. Ano ba yung nature ng work nyo? Catering. Catering. Food So, business. so, saan ka sa Pilipinas? Iloilo. Ano nga full name mo, sir? Pangalan mo? Ramon Monforte. Ramon Monforte. Ano yung sa ngayon, ano yung mga pinaplano nyo? Babalik pa ba sa abroad or anong mga plano mo? Ngayon wala pa kasi nga pandemic tayo, di ba? So, sa ngayon okay naman, wala naman kayong naging problema sa proseso ninyo. Wala. Yung magpapasalamat naman ako sa Philippine Embassy kasi ang kuha naman nila ano tawag dito? Tinulungan naman kami. Agad-agad. So, bukod dito sa repatriation, ano pa yung tulong na nakuha ninyo sa embahada at sa polo? Wala, ito pa lang.
Pero madali naman para sa inyo ang proseso. Saan kayo nag-apply? Sa RYPA, repatriation. Dun sa link na binigay nila. Yun doon kami nag-apply. So ano yung proseso ng paano nila kinonfirm na makakasama kayo ngayong araw? Ayun ang tawag dito. Actually, late na nga kami. Pero tinulungan kami ni Miss Ann. Oo. Siya na nag-process nun. Oo. Unexpected nga na makasabay kami sa ngayon. Kasi nga, tawag dito. Hindi na kami umaasa na makasabay. Oo. Pero, yung process niya agad-agad. Ang processing sa amin, bali, 1 day lang. Hindi lang, mas madali. Agad, kahapon lang kami nag-process, ngayon andito na kami. So, ano bang sabi sa inyo pagdating sa Manila? Anong magiging mga protocols na dapat niyo sundin? Wala pa naman, pero tawag dito, sa ngayon, sana makaalis kami, makasakay kami. Kasi may ticket na rin naman kami. Pati ba ang domestic from Manila to Iloilo ay sagot din ng Hindi ko alam. Walang advice o walang pinaalam sa inyo? Basta ang makauwi lang nila sa Manila o ng ninyo? Basta makauwi muna, ma-repatriate muna. Sige sir, thank you po. Salamat din ulit. Thank you po. Sige po. Sige po. Magandang hapon po. Nagpapasalamat po kami lalo na po ako sa kinatawan po ng Polo saka sa gobyerno po ng Pilipinas. Sa bumubuo ng repatriation po, salamat po lahat. Kasi may mga Pilipino talagang umaasa sa ganitong pagkakataon na libre po na pinapauwi ng gobyerno. Salamat po. Good health po. God bless po. Thank you. Ilang taon o buwan kang nag-antay sa repatriation? 4 na buwan po ako naghintay ng repatriation po. So talagang umaasa po kami sa repatriation kasi So, wala talagang ano yung naging sitwasyon ba? Bakit nawalan ka ng trabaho? Pinalayas po kami ng aming agency sa bila namin. Tapos yun po, that time po, kinuha po kami ni Polo. Kaya Sir Labat Mustafa po. Salamat po sa inyo, sir. Kasi unang-una po, tinulungan po nila kami. Na sinagip po kami sa may agency po namin sa labas. Kinabukasan po, on the spot po, kinuha po nila kami. Po, naghintay po kami ng pagkakataon ngayong repatriation. So yun po, hanggang ngayon po, salamat po at meron na po kaming ticket pauwi ng Pilipinas. Makakasama po na namin yung pamilya namin po doon. Saan sa Pilipinas, sir? Batangas po. Batangas. So ano yung pinaka-plano na ngayon? Siyempre, kasama ko po pamilya ko muna. Nakatapos sa quarantine. Full name niyo po, sir? Buong pangalan po? Santos Salvador po. Jeffrey Santos Salvador. Sige po. So sa ngayon ba, naisip mo ba na babalik ulit dito sa Saudi Arabia pagdating ng araw? Siguro pag natapos na po itong pandemic, possible po, o kaya wala na pong ayun, possible pag wala ng pandemic. Pwede po naman po. Yun po. Sige po, salamat po, sir. Thank you po. So, ayun mga kapamilya, nandito pa rin tayo at kapamayan natin ibang mga kapamilya natin na naka-avail sa repatriation na ito ngayong araw. At yun na, nasa 353 itong mga to. At kanina, kausap natin ang isa sa mga kawani ng embahada. May 6 daw po dito na galing sa jail. So alamin natin kung paano o ano ang proseso na ginawa nila at nakasama ng mga yun. At antayin lang natin na darating si Ambassador Ognan Alonso. So far, may iilan pa lang ng mga staff ng Philippine Embassy ang nakikita ko dito. At yun nga mga kapamilya, sila ay nandito mula alas 10 ng umaga hanggang ngayon. Nandito po ang lens na kanila sa labas, nag-aantay. So medyo excited na yung iba dito na
makakauwi na at makakasama na rin yung mga pamilya nila. At yun nga, laking pasalamat nila sa embahada, sa mabilis na pagkilos, sa POLO-OWA na mabilis daw yung pag-asikaso sa kanilang repatriation. Pero yun nga, nang nakaraan mga kapamilya, nakausap natin na si Ambassador Adnan Alonto during sa live ng PFC News live update ng Friday. Sinabi nga niya na nanghihinayang ang embahada ng Pilipinas kasi may mga iba na kung kailan ay pasok na sana sa repatriation pero nahulog sa no-show, hindi nagpapakita ng araw na paalis na. Si panawagan ng embahada na sana sila mag-abang-abang doon sa mga announcement doon sa page ng POLO-OWA at sa Philippine Embassy page. At kung nandun na yung mga pangalan nila, ay makipag-ugnayan sila para naman malaman ng embahada kung ano yung gusto nila at ma-process yung kanilang pag-uwi. At sayang din kasi kung yung slot nila ay mahulog lang sa wala, samantalang ang iba ay umaasa at nag-aantay din na makauwi. So sa mga ibang nag-apply, makipag-ugnayan lamang po kayo para updated kayo sa mga listahan. At sana naman ay hindi ninyo sayangin yung pagkakataon. Kung nandun na kayo sa listahan, i-avail nyo na at makipag-ugnayan para ma-first through yung pag-uwi ninyo. Kasi sayang din yung slot na naibigay sa inyo na kung hindi nyo naman pala puntahan o uuwian, ay napunta sana sa ibang ayun si galing na nga lang ay yung pasensya na medyo nag-grounded pa yung mic natin kasi nakamask kasi tayo, sobrang patay ng ating mask. So pagpasensyahan nyo na, safety first. So ayun na nga mga kapamilya, nandito pa rin tayo sa labas ng Philippine Embassy, King Khalid International Airport. Inaantay natin yung mga kawani ng Philippine Embassy at ng POLO-OWA para makapanayam natin mamaya-maya konti si Ambassador Adnan Alonto at yung ibang mga kasamahan niya kung ano yung mga ano yung proseso na ginawa nila, ano yung mga paghahanda at kung may mga susunod pa po ba. Sir, kumusta po? Okay lang po, sir. Maraming salamat. Pangalan niyo po, sir, full name? Saan kayo sa Pilipinas? Pangasinan. Anong reaction niyo na ngayon? Nasa na kayo? Sa airport na? Nasasabik na makauwi. Ilan Salamat po sa ating presidente. ilan kayo? Ay, dalawa lang po. Dalawa. Isang kumpanya kayo. Ano yung naging niyo? Ano yung nag-udyok sa inyo na mag-apply ng repatriation? Nakakatapos ka rin kasi dito eh. Pero yung sa trabaho nyo, Trabaho naman po na may match pa po kami. nung March na yun, ano lang yung ginagawa nyo? Nag-aantay ng mga nag-aantay sa Kailan ka nag-apply ng repatriation? May May. So, mga ilang buwan? dalawang Nung 2 buwan na nag-aantay, saan kayo
kumukuha ng ano, kumukuha ng so far, ano naman, suportado pa naman kayo ng kumpanya nung 2 buwan. Yung sweldo, yung benepisyo, binigay naman. So excited na masyadong ano, makauwi. Hawak niyo na ba yung ticket niya? Hindi pa nakaabot dito yung distribution. Thank you, sir. Ayun mga kapamilya, kanina dun sa bandang dulo ay naabutan natin yung mga ibang taga-embassy na nagbibigay, ibang taga-embassy sa taga-PAL na nag-aabot ng mga ticket. Pero dito po, dito banda sa aking likod ay hindi pa nakaabot dito yung yung pagdi-distribute ng ticket. So maya-maya siguro yung namimigay ay makaabot na dito kasi hanggang dulo po kasi siya ang ayan. Salamat kay Lord. Kasi binigyan niya ang embassy natin ng Lord. Maraming salamat. So masayang-masaya na kayo, sir. Kasi naguluhan ka. Salamat sa record program. Kasi lahat ng pamilya namin sa Pilipinas, makasama na namin. Saan kayo sa Pilipinas? Bulacan. Sa Pilipinas, lahat ng tao ron. Sana Ilang buwan kayong nag-antay? almost 3 months. Almost 3 months. Pero worth it naman yung pag-aantay kasi ngayon talagang Oo naman sir. Kasi sobrang painful kami, lalo kami sa taas. Kasi bibihira lang sir yung lahat naman sa natutulungan. Pero sir, sure po yan sir kasi first come first serve. Talagang tsagaan lang. so parang doon na kahit nakapag-apply na kayo, wala pang kasiguraduhan yun. Depende pa rin sa approval. Sige po, thank you po sir. Hanggang doon pa, di ba? Ingat po kayo sir. Ayan, so hanggang dito, dulo-dulo sila mga kapamilya. Doon sa bandang dulo hanggang dito ay puno pa rin ng mga kabayan natin. Yung iba naman ay nasa loob na at nakapila na doon sa check-in counter. Pero yung iba ay nandito pa rin. At yun nga, ang reklamo ng iilan ay simula alas 10 pa daw sila, sobrang init na dito. Pero ganoon talaga, kailangan nilang magtiis ulit para makauwi na rin. So, hanggang dun pa sa dulo. So hanggang dito sa dulo mga kapamilya ay abot pa rin dito yung pila nila. Kitang-kita naman sa mga itsura nila na masayang-masaya kasi nga sa wakas makakasama na rin nila yung mga mahal nila sa buhay. At yung iba kasi nababahala daw at natatakot na sa sitwasyon dito kasi pataas ang numero ng mga nagpositibo or bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19. Sir, kumusta po? Sir, mga kapamilya kasama natin ngayon si Sir Abdul Halim, isa sa mga nangangasiwa ng repatriation na ito. Sir, kumusta yung preparation ninyo? Okay naman po. Bakit hindi matagal po yung content, mahalap po ulit. Oo. Nag-distribute na po kami ng ticket. Baka may mga tao pa po, yung mga babae, pinapasok na namin.
Ah, yung una yung mga babae sa loob. Sa loob na po yung mga babae at yung mga bata. Mm-mm. So ano ba yung ano sir? Ano yung naging proseso bukod dun sa pag-aproba ng kanilang mga application? Ano pa yung ibang proseso na pinagdaanan nitong mga kabayan natin para makauwi ngayong araw? Okay na po, yung online application. Tapos first come, first served basis. Oo. Tapos yung mga hindi na-confirm, pinapalitan po natin. Sa smooth application ng mga listahan. Oo. Yun nga kasi nung Friday nakausap natin si Ambassador Adnan Alonto sa TFC News Live. Yun nga, yun yung isa sa mga concern niya. May total number po ba kayo kung ilan yung mga no-show or yung mga hindi nagpapakita? Kung kailan approve na sana? Last July 5 is meron tayo 40 plus na hindi nagpakita. So ang ginawa natin, in-accept natin yung chance na sila pumalit sa kanila. Oo. So ano yung, ano ba, sila pag-a-apply ulit, anong consequences no na hindi nila sinakyan yung unang ano? Bago po yung application nila. Kung baga, na mapupunta sila sa ilalim sa listahan. Ah, okay. Kasi first come, first served basis, di ba po? Oo. So dapat pag once na na-confirm na sila, dapat talagang Dapat sumakay ka na. oo. Wala naman din silang mga rason bakit hindi ano, Wala naman sila sinasabi. No show, wala sila sinasabi. hindi din sumasagot sa mga Wala rin sila sinasabi na sinasabi ng mga Si Ambassador ba nandito na? parating pa ba? Patay mo na, parating dito. Ano yung kanina yung nabanggit mo na ano, yung dun sa Malas. Yung Malas, papunta dito, yung anim po, yung anim sa Malas Road. So ano yun, may pardon? May Anong mga kaso po yun. Tapos sa detention, ready for deportation na po sila. May mga kaso, na-serve na nila ang kaso nila at makakawin na po sila. Para makawin po sila na mas mabilis tayo po na-provide ng ticket nila para makawin po sa Pilipinas. alright. So 7 po silang anim. Sige sir, thank you po. So ayun na nga mga kapamilya, kanina nakausap din natin si Sir Abdul Halim lang po, isa sa mga nagproseso sa sa repatriation na to. At siya nga yung nagbigay sa atin ng update kanina. Sinabi niya na may 6 na mga kabayan tayo na uuwi sila ngayong araw na kasama dun sa kasama dito sa repatriation na ito. At yung 6 na yon ay galing po sa Malas Jail. Yan. So mga maya-maya daw nasa mga 2:30 or 2:45 ay darating dito si Ambassador Adnan Alonto para tignan personal itong pag-uwi nila. Kasi nandito po kami sa airport. So yun nga no, sayang yung iba na kung kailan approve na sila, kailan may mga na sana documents na makauwi ay hindi nagpapakita during final call. So yun nga yung panawagan ng embahada na sana kung kasama na sila sa listahan, wag po sana nilang ipagsawalang bahala kasi sayang yung chance at sayang din yung slot na ibigay sa kanila. At pero ang sabi naman ay kung may ganun, binibigay naman nila sa ibang tao. So pinapalitan. Pero sayang yung pagkakataon kasi biruin mo ilang buwan ang inaantay ninyo para makawit o sa biglang isang iglap, kung kailan meron na hindi na kayo nagpapakita, hindi na kayo nagre-reply sa mga tawag. So sayang yung pagkakataon.
Hindi natin alam hanggang kailan magtatagal tong mass repatriation, kaya tatanungin natin sa Ambassador Adnan Alonto mamaya-maya. At yun lang, ulitin natin, panawagan ng embahada kung kayo ay approve na, sana ay magpakita na kayo para makauwi na rin kayo, magpakita na sa kawani ng embahada at ng polo. So pasok tayo konti mga kapamilya. Yung iba ay kasalukuyang nakapila na sa check-in counter. So kanina sinabi sa atin ni Ambassador ni Sir Abdul Halim Langko na pinapasok nila una yung mga babae dito kasi mainit. So ito mga ilang